May isang malupit na kaparangan na puno ng kamangha-manghang mga nilalang. Ang walang hanggang kalangitan sa gabi ay laging puno ng alingaw-ngaw ng matinding labanan. Sa isang liblib na bahagi ng kaparangan ay may isang nagwawalang halimaw. Mayroon itong kaliskis sa balat, isang mahabang pangil, at isang pares ng matatalas na sungay na nakausli mula sa ulo nito. Ito ay kabilang sa isang uri ng nilalang na tinatawag na dragon horned elephant. Isang dambuhalang ibon ang lumitaw sa itaas nito na may mabagsik na ningning sa mga mata. Agad nitong kinagat ang dragon horned elephant at mabilis na lumipad paakyat sa madilim na langit. Ang mga balahibo nito ay kumikinang sa mahiwagang liwanag habang lumilipad. Biglang lumitaw ang isang higanting mata sa madilim na langit. Nagulat ang dambuhalang ibon at nalihis mula sa landas nito. Ang napakalaking mata ay pag-aari ng isang higanting nilalang na libu-libong talampakan ang taas mula sa lupa. Mayroon itong metal na headband sa ulo at isang nag-iisang mata sa gitna ng noo, katulad ng isang cyclops. Ang higanti ay may hawak na napakalaking pamalo sa kanang kamay nito. Itinaas nito ang paa at marahas na inapakan ang ibon. Sa tindi ng impact, ay nagkalat ang mga bato at puno sa paligid. Nagpatuloy sa paglalakad ang higanti sa kaparangan hanggang sa mapansin nito ang isang liwanag sa kabundukan. Ang ilaw ay nagmumula sa isang puno ng willow, na nagbigay sa higanti ng isang kakaibang pakiramdam. Sandali itong huminto bago nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kadiliman ng gabi. Pagsikat ng araw, lumiwanag ang isang maliit na nayon sa gitna ng kabundukan. Sa sentro nito ay may isang natuyong puno ng willow. Ang nayong ito ay tinatawag na Stone Village. Araw-araw, nagtitipon ang mga bata sa ilalim ng punong willow upang turuan ng village chief tungkol sa paglinang ng kapangyarihan. Isang bata ang lumapit sa kanya at tinawag siyang Lolo Punong Nayon. Nagrereklamo siya tungkol sa mga mahiwagang karakter na kanilang pinag-aaralan. Ang mga karakter na ito ay tinatawag na bone scripture, na mahalaga sa kanilang pagsasanay. Ngunit nahihirapan ang mga bata na matutunan ito. Mas mahalaga po ang archery na itinuro sa akin ni tatay. Sigaw ng isang bata. Sumagot si Lolo Punong Nayon, hindi ninyo nauunawaan kung gaano kahalaga ang bone scripture. Kapag natutunan ninyo ito, maaaring mas malakas pa kayo kaysa sa inyong mga ama. Isang bata ang nagtaas ng kamay at humiling na makita ang kapangyarihan ng bone scripture. Pumayag ang village chief at itinuro ang isang napakalaking kaldero sa harapan nila. Ang kalderong ito ay ginagamit sa paggawa ng gamot sa nayon. Napakabigat nito kaya hindi kayang buhatin ng mga bata. Tinawag ng village chief ang isang paslit upang lumapit. Ang ibang mga bata ay nagtataka dahil siya ang pinakamaliit sa kanilang lahat. Subukan mong buhatin ito, sabi ng punong nayon. Imposible po, sigaw ng isang bata. Ngunit ang maliit na bata ay kinuyam ang kanyang mga kamao. Isang mahiwagang enerhiya ang lumabas sa kanyang palad. Idinikit niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kaldero at dahan-daang binuhat ito paitaas. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Napakalakas niya, bulalas ng isa. Matapos niyang ibaba ang kaldero, bumuntong hininga siya at nagsabing, ang bigat. Ang batang ito ay may pulang buhok at lunti ang mata. Ang kanyang pangalan ay Shi Hao, at siya ay 3 taong gulang. Mula noon, nagbago ang pananaw ng mga bata. Lahat sila ay nagnais na matutunan ang bone scripture upang maging malakas din tulad ni Shi Hao. Habang nagkakatuwaan ang mga bata, isang malakas na tunog ang pumuno sa hangin. Ang hunting party natin ay bumalik na. Sigaw ng punong nayon. Nagtaka ang isang bata, hindi pa sila matagal na umalis, bakit ang aga nilang bumalik? Habang papalapit ang pangkat, nakita nilang may dala silang isang napakalaking bangkay, ang katawan ng dragon horned elephant. May kakaiba pong nangyari sa kaparangan, paliwanag ng pinuno ng hunting party. Maraming hayop ang patay na nang matagpuan namin. Pati ang dragon horned elephant, ay tinapakan lamang hanggang sa mamatay. Napaisip ang punong nayon, may isang makapangyarihang nilalang ang nagdulot nito, isang archaic descendant siguro. Nag-aalala ang matatanda sa nayon. Kung ang isang napakalakas na nilalang ay nasa paligid, ay nanganganib ang Stone Village. Kailangang manalangin tayo sa ating tagapagtanggol, ang Willow Deity, sabi ng punong nayon. Tinanong ng batang si Shi Hao, Lolo, bakit hindi kinakain ng Willow Deity ang ating mga alay? Pinagalitan siya ng matanda,
walang halaga ang pagkain sa isang Diyos. Ang mahalaga ay ang tapat nating puso. Habang nakatitig sa puno, naramdaman ni Shihao ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Parang niyayakap siya nito. Sa di niya namamalayan, niyakap niya ang katawan ng puno. Shihao, bumaba ka riyan. Sigaw ng punong nayon. Hindi mo dapat bastusin ang isang banal na nilalang. 10 taon na ang nakalipas, nang biglang lumitaw ang puno ng willow sa langit sa ibabaw ng Stone Village. Noong gabing iyon, nakita ni Lolo Punong Nayon kung paano ito bumaba mula sa langit, lumaban sa kidlat, at nag-ugat sa kanilang nayon. Mula sa kanyang alaala, isang sigaw ang gumising sa kanya. Punong Nayon, may masamang nangyari. Isang sugatang lalaki ang sumalubong sa kanya. Lahat ng mountain guards natin ay malubhang nasugatan. Sa harapan ni Shihao, nakita niya ang isang nakakapanlumo at masakit na tanawin. Isang bata ang umiiyak habang naiyuyugyug ang katawan ng kanyang ama. "Tay, gumising ka po." Ang pangalan ng bata ay Pai Hao, at ang kanyang ama ay may isang pana na nakabaon sa dibdib, isang malagim na tanda ng digmaan. At ang lalaking ito, ay parang isang tiyuhin kay Shihao. Noong nakaraang araw, pumitas siya ng ilang berries para sa maliit na bata. Si Pi, na ang ama ay palaging itinuring si Little Shihao na parang sariling anak, ay hindi pa kailanman nakita ang kanyang kaibigan na ganito kalungkot. Kaya't napakuyom siya ng kamao sa matinding galit. Ang mga bantay ng bundok na nasawi ay nabiktima ng isang pag-atake ng Wolf Village. Ang mga taong iyon na sumasamba sa mga aso ay sinamantala ang pagkawala ng pangkat ng hunter mula sa Stone Village at ninakaw ang lahat ng kanilang nahuling hayop. Nagdilim ang mga mukha ng mga mandirigma dahil sa hindi katanggap-tanggap na kilos ng kanilang kalabang nayon. Tinipon ng kapitan ng pangkat ng mga mangangaso ang kanyang mga kasamahan, at lahat sila'y nangakong isusugal ang kanilang buhay para sa paghihiganti. Sa gitna ng kaguluhan, iniunat ni Milk Baby Shihao ang kanyang kaliwang kamay sa gilid. Biglang lumitaw ang isang napakalaking ibon may berdeng kaliskis at lumipad sa ibabaw ng karamihan. Ang malapad nitong pakpak ay pansamantalang tumakip sa araw, at ang matalim nitong titig ay nagpakita ng matinding tapang. Ibinuka ng agila ang malalaking kuko nito at dahan-daang lumapag sa braso ng bata. Napanganga ang lahat ng naroon, kabilang ang mga mandirigmang taga-nayon. Nagbago ang inosenteng ekspresyon ni Milk Baby at naging isang matigas na anyo. Ang kanyang matingkad na berdeng mata ay kumislap ng matinding galit at determinasyon. Sa kanyang dibdib ay nag-aalab ang puot, kaya't inihayag niya ang kanyang desisyong lumaban sa Wolf Village. Gagampanan din niya ang kanyang tungkulin sa pagprotekta sa Stone Village at paghihiganti sa kanyang mga tiyuhin. Sa kabila ng mga pagtutol ng kapitan ng pangkat ng mga mangangaso, mabilis na sumampa ang maliit na bata sa likod ng berdeng kaliskis na agila at lumipad patungo sa walang hanggang himpapawid. Walang duda, mararamdaman ng Wolf Village ang puot ng bata. Habang pinagmamasdan ng mga taga-nayon ang matapang na pagsugod ni Milk Baby, may isang mandirigman na nagtanong kay Lolo Punong Nayon, kung bakit hindi niya pinigilan ang bata. Nabahala siya na baka mapahamak si Shihao kung sasama ito sa pag-atake. Sa seryosong tinig, sagot ni Lolo Punong Nayon, bagamat mapanganib ang dakilang kaparangan, ito ay isang pagkakataon upang maasa ang kakayahan ng bata kasama ang ibang mandirigman ng Stone Village. Agad na nagtipon at naghanda ang pangkat ng mga mangangaso para sa kanilang pag-alis. Tinawag ng kapitan ang lahat ng nais maghiganti, at sama-sama nilang tinahak ang daan patungo sa kalaban. Nauna na si Milk Baby, at ayaw nilang mahuli. Kung siya lamang ang makakarating doon ng mag-isa, maaaring magsimula siya ng isang laban na hindi pa nila napaghahandaan. Sa kabutihang palad, walang ibang berdeng kaliskis na agila sa teritoryo ng Wolf Village, kaya't mabilis nilang natunton ang kanilang ninakaw na huli. Malakas na sigaw ng pinuno ng mga mangangaso, isauli ninyo ang aming mga nahuli. Siya ay walang iba kundi si Sherling Ho, ang pinakamatapang na mandirigma ng Stone Village. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na ugong, at isang makinang na liwanag ang bumilis patungo sa ulo ng kapitan. Napakabilis ng pagdating nito na halos hindi na siya nakaiwas. Isang palaso ang dumaan sa tabi ng kanyang ulo, bahagyang hiniwa ang kanyang pisngi, bago ito tumagos sa punong kahoy sa likuran niya. Ngunit hindi ito doon tumigil, dumiretso ito sa isang malaking bato, para bang mantikilya lamang ang tinusok nito,
at kalaunan ay bumaon sa gilid ng bundok, nagdudulot ng pagbagsak ng ilang malalaking bato. Nanlamig ang katawan ng kapitan, hindi makapaniwala sa nakita. Sa di kalayuan, lumitaw ang isang matangkad at payat na anino na may mahahabang kuko at pilak na buhok, ang nagpasimula ng atake. Sa malamig na tinig, tanong ng mamamatay na mamamana, ano ang karapatan mong angkina ng mga hayop sa dakilang kaparangan? Ang sino mang pumatay sa hayop ay siyang nagmamay-ari nito. Nakangisi siyang nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng isang dambuhalang hayop. At kung papatayin ko kayong lahat, kayo rin ay magiging akin. Ang binata ay may tainga ng isang sorrow, at ang kanyang mga mata ay may makitid na balintataw. Siya ay walang iba kundi si Beifon, ang 14 na taong gulang na henyo ng Wolf Village. Ngunit sa halip na matakot, tinuwanan siya ng kapitan. Wala ka bang ibang alam kundi sumalakay ng pataksil? Kung matapang ka talaga, lumapit ka rito. Sa mga salitang ito, humakbang pasulong ang isang matipunong mandirigma ng Stone Village. Hawak niya ang isang napakalaking busog, halos kasing laki ng isang sibat. Siya ay si Sherfei Jiao, ang pinakamagaling na mamamana ng kanilang nayon. Kaya mo lang magtago sa anino at magpaulan ng palaso Beifon, ani ni Sherfei Jiao. Ngunit tingnan natin kung sino ang mas mahusay sa atin. Sa isang kisap mata, pinakawalan niya ang kanyang palaso. Subalit si Beifon ay hindi natinag. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi bago siya naglabas din ng isang palaso, at sa gitna ng ere, nagbanggaan ang kanilang mga palaso, parehong nawasak ang puwersa ng isa't isa. Nagulantang ang lahat. Ang batang ito ay kayang makipagsabayan kay Sherfei Jiao. Sa pagmamayabang, sinabi ni Beifon, bumalik na lang kayo kung ayaw ninyong mamatay. Ngunit kung itutuloy ninyo ang laban, ay wala akong magagawa. Biglang, dumating ang mga mandirigma ng Wolf Village, mabilis na pumwesto sa paligid ng kanilang batang mamamana. Ang kanilang pinuno ay humarap kay Sherlingho. Ang aming nayon ay nangangailangan ng maraming bangkay ng hayop. Kung hahayaan ninyong amin ang mga ito, babayaran namin kayo. Sa galit, sumagot si Sherlingho, pagnanakaw ang ginawa ninyo, at maraming taga-nayon namin ang napaslang. Sinira ninyo ang aming tahanan, ninakaw ang aming pagkain. Paano mo inaasahan na mananatili kaming kalmado? Kumidlat ang kanyang mga mata habang hinawakan ang kanyang dambuhalang espada. Tayo ay nasa dakilang kaparangan, kung sino ang malakas, siya ang may kapangyarihan, kaya't lumaban tayo. Ngunit bago pa magsimula ang sagupaan, biglang lumitaw ang isang maliit na anino sa gitna ng dalawang magkatunggaling grupo. Siya ay si Milk Baby Shihao. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng katahimikan sa magkabilang panig. Sa matatag na tinig, sinabi niya, mga walang hiyang magnanakaw. Bakit ninyo pinatay ang aking tiyuhin at ang aming mga bantay? Ninakaw pa ninyo ang aming pagkain. Hindi ba kayo nahihiya? Nanatili sa pwesto ang mga mandirigma ng Stone Village, nagtataka kung bakit sumugod ang bata ng mag-isa. Samantala, pinagmamasdan siya ni Beifon na may nanlalamig ng ngiti. Mukhang wala ng mga mandirigma ang inyong nayon kaya't isang bata ang isinabak ninyo. Napakaliit mo para sa digmaan. Matalim na tingin ni Beifon. Kung ganoon, hayaan mong ipadala kita sa kabilang buhay. Sabay-sabay na hinugot ni Buffong ang 3 palaso at itinutok ang mga ito sa Milk Baby. Mabilis at eksaktong lumipad ang mga palaso patungo sa maliit na bata. Bilang tugon, pinakawalan ng bise-kapitan ang isang palaso upang harangin ang isa sa 3. Samantala, sumigaw si Kapitan Sherlang habang inihagis ang kanyang dambuhalang espada upang saluhin ang isa pang palaso. Gayunpaman, hindi na niya nagawang harangin ang panghuling palaso. Napadilat ng husto ang mga mata ng Milk Baby, at may narinig na tunog ng pagtama at pagbitak. Mistulang tumagos sa kanyang katawan ang palaso, na naging dahilan upang lumipad ang kanyang maliit na katawan sa malayo. Napasigaw sa takot ang mga mandirigma ng Stone Village, tinatawag si Sherhao. Napakalupit ng kanilang kalaban, hindi man lang nito pinatawad ang isang 3 taong gulang na bata. Mas maaga pa, inamin ng matandang pinuno ng nayon na nag-aalala siya sa kaligtasan ni Sherhao nang sumama ito sa raid. Ngunit ipinaliwanag niyang hindi kasing hina ng inaakala ng iba ang bata. Ang mga taon ng pagsasanay at paliligo sa espesyal na gamot ay nagpalakas sa kanya ng higit sa karaniwang mga bata. Hinawakan ni Sherhao ang katawan ng palaso habang matalim na nagliliwanag ang kanyang mga mata.
Sa isang iglap, dinurog niya ito sa kanyang kamao habang bumabagsak sa lupa, ilang dosenang metro ang layo mula sa kanyang dating kinatatayuan. Parang walang nangyari. Lahat ng nakasaksi sa eksena ay nabigla. Nagtaka si Buffong kung ano ang kakaiba sa batang iyon. Ngunit nang mapansin niyang naharang ni Sherhow ang palaso, ngumiti siya ng puno ng pananabik. Agad niyang itinutok muli ang kanyang pana at sabay-sabay na pinakawala ng maraming palaso. Tiningnan niya kung ilan ang mahuhuli ng bata sa pagkakataong ito. Mabilis na dumating ang isang buhos ng mga palaso, eksaktong nakatarget kay Sherhow. May sumigaw mula sa Stone Village upang balaan ang bata. Ngunit sa halip na umiwas, bigla niyang isinubsob ang kanyang kamay sa lupa at binunot ang isang malaking bato upang harangin ang mga palaso. Ang kanyang kilos ay mabilis at polido, inuulit niya ito habang unti-unting umatras. Nabigla ang isang mandirigma ng Wolf Village sa taktikang iyon at sa lakas ng bata. Nang tuluyang matigil ang pag-atake ng mga palaso, tumayo si Sherhow sa isang matapang na posisyon. Isang kahel na liwanag ang lumitaw sa kanyang noo, kasabay ng isang bilog na ningning sa kanyang kaliwang kamao. Ang liwanag sa kanyang noo ay naging isang mahiwagang sagisag na nagniningning. Tinitigan ni Sherhow ang kanyang kalaban at sinabing mabait ang kanyang tiyuhin, ngunit pinatay ito ng kaaway. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang pahayag, ay inihagis na niya ang isa pang dambuhalang bato upang harangin ang bagong buhos ng mga palaso. Ginamit niya muli ang parehong taktika upang tapatan ang pag-atake. Nang gigigil sa inis si Buffong. Hindi pa siya nakakita ng ganoong klase ng bata. Habang umuubo dahil sa alikabok mula sa kanilang banggaan, bigla niyang napansin ang isang maliit na anini sa loob ng alikabok, ito ay si Sherhow. Sa pagkakataong ito, siya na ang umatake, sinamantala ang ulap ng alikabok bilang takip. Nakakuyom ang kanyang kanang kamao, mahigpit na handa sa pagsuntok. Sa pagkakataong ito, isang maliwanag na asol na sagisag ang lumitaw sa kanyang noo, kasabay ng isang bughaw na liwanag sa kanyang kamao. Buong lakas niyang inihampas ang kanyang kamao. Huli na nang mapansin ni Buffong ang paparating na panganib. Hindi na siya nakareact sa oras, at tinamaan siya ng matinding suntok mula sa milk baby habang tinawag siyang masamang tao. Tumilapon ang katawan ni Buffong dahil sa suntok. Namilipit siya sa sakit at hindi makapaniwala sa nangyari. Habang nararamdaman niya ang dugong dumadaloy mula sa kanyang bibig, hindi niya matanggap na binugbog siya ng isang 3 taong gulang na bata. Wala pang kahit sinong nakatatandang mandirigma ng Wolf Village ang nakagawa nito sa kanya. Siya ay isang henyo, isang prodigy na ipinanganak minsan lang sa 100 taon. Hindi ito maaaring mangyari. Ang kinabukasan ng Wolf Village ay nakasalalay sa kanya. Siya ay isang anak ng langit. Sa galit at pagkadismaya, agad siyang bumawi at umatake gamit ang kanyang matatalim na kuko. Ang lakas ng kanyang atake ay nagdulot ng maliliit na sugat sa mga braso ni Sherhow. Nagningning ng mapanganib ang mga mata ni Buffing, at ang kanyang katawan ay yumuko, tulad ng isang mabangis na hayop. Isang mandirigma mula sa Wolf Village ang napansin ang pagbabago sa kanyang anyo. Napasigaw ito sa takot, inihulog ni Buffing ang kanyang pana. Ang panang iyon ay espesyal na ginawa upang pigilan ang likas na kabangisan at pagkauhaw sa dugo ni Buffing. Ngunit hindi tulad ng ibang batang prodigy, lumaki si Buffing kasama ang mga ligaw na lobo sa kanyang murang edad. Kaya't kapag nawala ang kanyang kontrol, nagiging isang mabangis na hayop siya. Habang nanginginig sa lupa si Sherhow, narinig niya ang tinig ng kanyang kaibigan na si Pai, at bigla siyang nagising mula sa kanyang pagkahilo. Naalala niya kung paano siya pinakain ng ama ni Pai ng matamis na berries. Ngunit mas naalala niya ang dugo ang katawan ng kanyang mabait na tiyuhin, may palasong nakatarak sa dibdib. Nagsikip ang kanyang kamao sa galit, at inihampas niya ito sa lupa. Galit ang kanyang mga ngipin sa determinasyon. Paano siya maaaring manatiling mahina at nanginginig? Sa isang iglap, tumayo siya gamit lamang ang kanyang matinding kalooban. Isang maliwanag na liwanag ang lumitaw, at kumislap ang mga sagisag sa kanyang kaliwang braso. Sumabog ang kanyang aura, lumaganap ito sa paligid. May isang masamang tao sa harap niya, at kailangang siya ang manalo. Isinama niya ang lahat ng kanyang lakas at ang kapangyarihan ng kanyang mga kaalyado, sina Big Pang, Little Green, Violet Cloud, at ang Green-Scaled Eagle.
Pinagsama niya ang kanyang enerhiya upang buhayin ang sinaunang kakayahan na natutunan niya mula sa pamilya ng green-scaled eagles na mahalaga sa kanya. Kitang-kita ng mga mandirigma ng Wolf Village ang isang anino ng dambuhalang agila sa likod ni Sherhao. Sa wakas, isang sagisag ng agila na may baligtad na kalahating buwan sa itaas ng ulo nito ang lumitaw sa noo at kamao ni Sherhao. Ang sinaunang teknik ay nagising, ang buwan ng green-scaled eagle. Sa pag-apo ng kapangyarihan sa kanyang katawan, sumugod si Sherhao. Inihampas niya ang kanyang nagliliwanag na kaliwang kamao, habang sabay namang sumalakay si Buffing gamit ang kanyang matatalim na kuko. Nanlaki ang mga mata ng parehong panig sa kanilang matinding banggaan. Sumigaw ang leader ng Wolf Village, binabalaan si Buffing na huwag hayaang tamaan siya ng kamao ni Sherhao. Samantala, sigaw din ng kapitan ng Stone Village ang babala kay Sherhao na mag-ingat sa atake ni Buffing. Ngunit ngumisi si Buffing at sinabing walang halaga ang lahat ng iyon, ang kanyang matatalim na kuko ay kayang punatan ang kahit ano. Totoo nga, nagawang biyakin ng kanyang mga kuko ang enerhiya sa kamao ni Sherhao. Ngunit nang lamapat ang kanyang mga kuko sa tunay na kamao ng bata, para siyang tumama sa isang pader na bakal. Napuno ng takot at kawalan ng paniniwala ang mukha ni Buffong habang pinagmamasdan niya ang naganap. Ang suntok ni Milk Baby ay nagwasak sa kanyang buong kanang braso. Hindi siya makapaniwala, ang mga matatalas niyang kuko na ipinagmamalaki niya ay naduraj ng ganoon na lamang. Subalit hindi pa tapos si Sherhao. Sa hindi nagbagong bilis, itinuloy niya ang kanyang pag-atake, at ang kanyang kamao ay lumapag ng buong puwersa sa katawan ni Buffong. Napasigaw siya habang tumilapon, bumagsak sa lupa, at gamulong hanggang sa paanan ng pangkat ng mga ngaso mula sa Stone Village. Bagaman maliit pa, tumayo si Sherhao sa harapan ng kanyang natalong kalaban at tinawag itong, masamang aso na may tainga ng lobo. Matapos noon, mariin niyang sinabi kay Buffong na mula ngayon, hindi na siya maaaring mang-api ng mga tiyuhin niya. Ilang metro ang layo, itinaas ng kapitan at bise-kapitan ng pangkat ang kanilang mga kamay, para bang nais kontrahin ang ideya na isang 3 taong gulang ang nagtatanggol sa kanila. Subalit, wala silang masabi. Sa kabila ng sugat at kahihiyan, matigas pa rin ang ulo ni Buffing. Galit niyang ipinahayag ang kanyang pagtanggi sa katotohanan, hindi niya matanggap ang pagkatalo, lalo pat sa isang musmos na bata. Para sa kanya, hindi ito katanggap-tanggap. Sa kanyang isipan, tiyak niyang ang makinang naliwanag sa kamay ni Sherhao ay isang kayamanang pambihira. Bago pa siya makapagsalita, biglang lumitaw ang isang mabagsik na aura, kasabay ng tunog ng nagkakalas-kalas na mga buko ng daliri. Sa isang iglap, ang buong pangkat ng Stone Village ay sabay-sabay na nag-ambang galpihin siya. Sumunod ang sunod-sunod na ungol ng sakit at tunog ng bogbog, habang desperadong sinubukan ng pinuno ng pangkat mula sa Wolf Village na makialam. Mga kaibigan mula sa Stone Village, maawa naman kayo. Tigilan niyo na ang pagbubugbog sa bata. Aniya, pagkaraan ng ilang sandali, ang mukha ni Buffong ay halos hindi na makilala, namamaga at puno ng pasa. Isang mandirigma mula sa Stone Village ang pabirong nagtanong, nasaan na ang kayabangan mo ngayon, Buffing? Samantala, tumawa ang Milk Baby at sinabi sa kanyang tiyuhin na ang kanilang kalaban ay naging parang ulo ng baboy sa sobrang bogbog. Nang tuluyang sumuko ang Wolf Village, nangako silang babayaran ang lahat ng pinsalang dulot nila. Subalit, hindi inaasahan ng sinuman ang sumunod na pangyayari. Biglang umupo ang kapitan ng Stone Village, si Sherlingho, sa katawan ni Buffong, dahilan upang ito'y muling samukan ng dugo. Tama na ang satsat, aniya, sabihin mo sa akin kung paano kayo magbabayad. Pagkatapos ng lahat, isang pambihirang pangyayari ang naganap. Ang 14 anyos na henyo ng Wolf Village ay binugbog ng isang 3 anyos na bata mula sa Stone Village. Dahil walang ibang pagpipilian, iminungkahi ng pinuno ng Wolf Village na ibabalik nila ang lahat ng ninakaw nilang bangkay ng mga hayop mula sa Stone Village. Ngunit, galit na sumagot si Sherlingho, ang mga iyon ay pag-aari na namin sa simula pa lang. Pagkatapos, mariing sinabi niya na kung gusto nilang makuha si Buffing pabalik, kailangan nilang isuko hindi lang ang mga ninakaw nilang hayop kundi pati lahat ng kanilang sandata. Nagmakaawa ang pinuno ng Wolf Village, sinasabing ang kanilang mga sandata ay kasing halaga ng kanilang buhay. Ngunit hindi nagpaapekto si Sherlingho. Matalim ang kanyang tingin habang sinabi niyang, wala nang usapan.
Sabay hiningi niya ang kanyang kutsilyo, nagbabantang papatayin si Buffing. Dahil sa takot, agad na sumuko ang Wolf Village. Para sa kanila, mas mabuting mawala ang kanilang mga sandata kaysa hindi maibalik ang kanilang henyo. Isa-isa nilang isinuko ang kanilang mga armas, na unti-unting bumuo ng maliit na bundok sa harap ng Stone Village. Samantala, tahimik na uminom ng gatas mula sa kanyang sisidlan si Sherhao, waring kontento sa kinalabasan ng laban. Sinabi ng bise-kapitan na ito'y dahil sa bata kaya't hindi nauwi sa madugong labanan ang engkwentro. Sa katunayan, siya lamang ang lumaban sa pinakamalakas na mandirigma ng Wolf Village at nagtagumpay, kaya walang namatay mula sa kanilang panig. Bago umalis ang Wolf Village, binalaan sila ni Kapitan Sherlingho, huwag na kayong babalik sa aming teritoryo. Habang palayo ang kanilang grupo, isang kakaibang ningning ng kasamaan ang lumitaw sa mga mata ni Buffing. Ang pagkatalong ito ang naging simula ng pagbabago sa kanyang isipan at pag-unlad sa kanyang pagkatao. Pagkauwi ng pangkat sa kanilang nayon, nagpasalamat sila sa espiritu ng punong willow sa kanilang ligtas na pagbabalik at sa maraming biyayang kanilang nakuha. Maging ang mga sugatang bantay ng nayon ay gumaling na. Habang nag-aalay ng pasasalamat ang lahat, napansin ng matandang pinuno ng nayon ang isang pamilyar na tunog sa kanyang likuran, may naghihilik. Napangiti siya. Ang paslit ay mahimbing nang natutulog. Isang galit na boses ang biglang sumingit, paano siya nakakatulog habang tayo'y nagpapasalamat sa espiritu ng punong willow. Ang batang ito, napakawalang galang talaga. Sa kabila nito, isang tusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lolo Pinuno. Sakto, oras na para sa kanyang paliguan ng gamot. Sa isang iglap, damilat ang mata ni Sherhao at halos mapotla ang kanyang mukha sa takot. Hindi lang siya, pati ang iba pang bata sa paligid ay nagpakita ng takot sa kanilang mga mata. Ang mga matatanda naman ay nakangiti ng may halong panunukso. Sa gulat at takot, kumari pa ng takbo si Sherhao, animoy hinahabol ng isang mabangis na hayop. Tumakbo siya sa buong nayon, humahanggos at sumisigaw, hindi ako pupunta sa paliguan ng gamot kahit anong mangyari. Sa wakas, tumalon siya sa bubong ng isang bahay at ngumiti ng may pang-aasar sa mga hindi makasunod na matatanda. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang matibay na bagay na kanyang binangga, para bang isang impenetrable na pader. Napasinghap siya, at sa kanyang pagkagulat, napagtanto niyang ang bagay na iyon ay walang iba kundi si Lolo Pinuno. May iritadong ekspresyon, marahang hinawakan ng matanda ang batok ng paslit at itinataas ito sa ere. Ano na ngayon, ha? Anong balak mong gawin ngayong nahuli na kita? Nagpumiglas si Sherhao, nangangiyak na nagmamakaawa, ayoko po. Masakit po kapag lumulubog ako sa paliguan ng gamot. Samantala, sa isang malawak na espasyo sa nayon, ilang malalaking kaldero ang inihanda, may umaapoy na mga siga sa ilalim ng bawat isa. Ang paliguan ng gamot ay yari sa dugo at kakanyahan ng mga sinaunang halimaw mula sa malawak na disyerto, isang sagradong ritual upang palakasin ang kanilang katawan. Habang ang gatas na sanggol ay patuloy na nagpupumiglas, isang matandang lalaki ang natawa. Napakahalaga ng paliguang ito, ngunit parang wala silang pagpapahalaga rito. Sa kawalan ng pag-asa, patuloy na nakiusap si Sherhao. Nakakatakot po, ngunit ang sagot ng Lolo Pinuno ay malamig, walang arte-arte, pasok sa paliguan. Para bang nilalaga sila ng isang gutom na higanti. Ganito ang mga ekspresyon ng mga bata habang nakababad sa kumukulong paliguan ng gamot. Dinagdagan pa ng pinuno ng nayon ang espesyal na sangkap sa paliguan ni Sherhao. Isang matanda ang nagtanong kung bakit napakarami ang ibinuhos nito. Kitang-kita na ang paslit ay may natatanging paliguan ng gamot. Ipinaliwanag ni Sher Yunfang na mula pa noong sanggol si Sherhao, sanay na ito sa ganitong mga paliguan, kaya mas mataas ang kanyang kakayahang tiisin ang sakit kumpara sa ibang bata. Nang tuluyang ilubog si Sherhao sa paliguan, nagsimulang maghilam ang kanyang mga sugat sa mabilis na paraan. Ito ang himalang epekto ng espesyal na paliguan na may mahalagang asensya ng dugo ng makapangyarihang halimaw. Nakakamangha para sa mga matatanda na hindi man lang umiyak ang bata sa kabila ng matinding hapdi ng paliguan. Gayunpaman, may ilan sa kanila ang nag-aalala. Hiniling nila sa pinuno ng nayon na alisin na ang bata nang biglang nagkaroon ng pagsabog mula sa kanyang kaldero. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, iginiit ni Sher Yunfang na dapat tiisin ito ng bata. Mas kilala niya si Sherhao kaysa Kwan Inuman,
dahil siya ang nagpalaki sa kanya. Sanay na si Sherhao sa hindi masukat na sakit mula noong bata pa siya, kaya kailangan niyang magpursige ng higit pa sa iba. Samantala, nagsimulang lumuni ng matinding init ang katawan ng gatas na sanggol. Tahimik na pinanood ito ng matandang pinuno, habang sa kanyang puso ay time siyang nagdarasal para sa bata. Sa tingin niya, ito lamang ang tanging paraan upang mabawi ni Sherhao ang lahat ng dapat ay para sa kanya. Nang tuluyang lumubog ang katawan ng gatas na sanggol sa ilalim ng tubig, ang init ay biglang napalitan ng matinding lamig. Pakiramdam niya ay para siyang nilalamon ng isang kakaibang enerhiya, na biglang nagpaikot sa kanyang diwa. Sa loob ng kanyang isipan, lumitaw ang pinakamalalalim niyang alaala. Nakita niya ang malabong larawan ng isang pamayanan, at 2 tao na nakangiti sa kanya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya na sila ang kanyang tunay na mga magulang. Bigla siyang binalot ng matinding lungkot at pagdadalamhati. Ayaw niyang iwan siya ng kanyang ina at ama. Ngunit biglang nagbago ang eksena sa kanyang isipan, isang madilim na anino ang lumitaw. Sa mata nito ay may kakaibang simbolo na kumikislap ng malamig at madilim na liwanag, parang isang itim na butas na humihigop ng lahat sa paligid nito. Napapaligiran ng kasamaan ng estrangherong ito. Sa gitna ng kanyang galit at takot, napasigaw siya, pilit na pinapahinto ang sakuna na dala ng nilalang. Napabalikwas siya mula sa kanyang kama, may luha sa kanyang mga mata at isang gulat na ekspresyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib, kung saan naroon ang isang malaking pilat. Kumislap ito ng kakaibang liwanag, at isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang katawan. Umiyak ang gatas na sanggol, hindi dahil sa sakit kundi sa matinding kalungkutan. Nagtaka siya kung talagang ang mag-asawa sa kanyang alaala ang kanyang mga tunay na magulang. Nasaan na kaya sila ngayon? Pagsapit ng bukang liwayway, hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iyak. Bumangon siya at hinanap ang matandang pinuno, ang lalaking nag-aruga sa kanya mula nang dumating siya bilang isang sanggol sa nayon. Nang marinig ng pinuno ang mahina at basag na tinig ng bata, dali-dali niya itong nilapitan. Tinanong niya kung umiiyak ang bata dahil sa gutom, saka agad na inalok ito ng paborito nitong inumin, gatas ng halimaw. Sa sobrang pag-aalaga, kahit si Sherhao ay medyo nahiya. Subalit masaya niyang tinanggap ang inumin, at agad na sinipsip mula sa kanyang sisidlan ng gatas. Maya-maya pa, 2 sa kanyang mga kaklase mula sa klase ng cultivation ang umakyat sa bakod ng bahay ng matandang pinuno. Nakita nila si Sherhao na abala sa pag-inom ng gatas at agad nila siyang tinukso. Ang tanda-tanda mo na, pero gatas pa rin ang iniinom mo. Natatawang sabi ng isa, napakunot-noo ang matandang pinuno at sinaway ang mga bata. Huwag kayong tumawa, kahit kayo, umiinom din ng gatas nung mas bata pa kayo. Isa sa kanila ang agad na nagbago ng usapan. Lahat kami ay nagsasanay sa bakuran ngayong umaga. Halika, sumama ka sa amin. Nang dumating sila sa bakuran ng pagsasanay, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa lakas ng mga bata. Isa sa kanila, si Aong, ang matagumpay na nakapagbuhat ng malaking itim na kaldero, isang bagay na dati ay nagawa lamang ni Sherhao. Mayabang nang umiti si Aong, na para bang sa wakas ay naabot na niya ang kapantay na antas ni Sherhao. Ngunit walang malay si Sherhao sa kompetisyon. Sa inosente niyang tingin, nilapitan niya ang kaldero at buong gulat niyang itinaas ito gamit lamang ang isang kamay. Sinabi kasi ni Lolo na subukan kung buhatin ito ng ganitong paraan, inosente niyang paliwanag, parang mas magaan siya ngayon. Natahimik ang paligid. Ang iba ay hindi makapaniwala. May mga bata na agad na nawalan ng loob, samantalang ang iba naman ay nagreklamo, hindi naman patas yan. Biglang may lumipad na anino sa langit, tinakpa ng sikat ng araw. Nakita nila ang isang napakalaking berdeng agila na may makintab na kaliskis, siya ay si Tiyang Berdeng Agila, ang tagapagtanggol ng kanilang teritoryo. 3 mas maliit na agila ang mabilis na lumipad patungo sa kanya. Ang mga ito ay sina Big Pang, Little Green, at Purple Cloud, mga anak ni Tiyang Berdeng Agila, at tinuturing na mga espesyal na bantay ng Stone Village. Ang berdeng kaliskis na agila ang tunay na hari ng himpapawid sa kanilang lugar. Noong nakaraan, may nagtangkang nakawin ang kanyang mga itlog mula sa pugad. Sa galit, ay lumipad siya sa nakakatakot na bilis, winasak ang mga puno sa kanyang daraanan.
Sa huli, natuntun niya ang pugad ng mga magnanakaw, isang kuweba sa gilid ng bundok. Sa loob ng kuweba, ang mga batang magnanakaw ay nagkukumpulan sa takot. Napasubo sila sa ginawa nilang pagnanakaw ng itlog. Kung hindi sila makakaisip ng paraan, siguradong wawakwakin sila ng galit na ibon. Biglang may ideya ang isa sa kanila, isang estratehiya ng panlilinlang. May isang kailangang magsilbing bitag para madala ang ibon palayo, habang ang iba ay makakatakas. Kung ako ang bitag, baka may tsansa pa akong makatakas, pagmamalaking sabi ni Aong. Ngunit agad siyang pinatigil ng mas malaking bata. Ako ang pinakamatanda dito, kaya ako ang dapat magsakripisyo. Napatingin silang lahat sa kanya, nagdadalawang isip kung kaya ba talaga nilang iwan ang isa nilang kasama. Sa huli, napagdesisyonan ng mga bata na harapin ang hamon ng buong tapang. Naghanda sila para sa huling palabas nila bilang isang grupo at haharapin ang kanilang kapalaran. Ngunit tanging ang Milk Baby ang nanatiling kalmado. Bigla nilang napansin na wala na si Sherhao sa tabi nila. Tahimik niyang dinala ang 3 itlog patungo sa butas ng kuweba, kung saan hindi mapakali ang green-scaled eagle na lumilipad sa himpapawid. Nag-alok ang Milk Baby ng kasunduan sa agila, ibabalik niya ang mga itlog kapalit ng kanilang kalayaan. Makukuha ng agila ang kanyang mga itlog, at sila na may makakaalis ng ligtas. Tumindig ng matikas ang dambuhalang agila. Mahirap paniwalaang papayag ito sa ganoong kasunduan. Ngunit bigla itong huminto at dahan-daw ang ibinuka ang bunganga nito sa butas, handang tanggapin ang mga itlog. Nagimbal ang iba pang bata sa eksenang iyon. Wala pang ganoong kasunduan sa kasaysayan ng wasteland. Hindi sila makapaniwala na tila naiintindihan ng agila ang sinasabi ng Milk Baby. Labis ang tuwa ni Sherhao nang mapagtanto niyang tinanggap ng agila ang kanyang alok. Iniabot niya ang isang itlog, pilit na iniunat ang kanyang mga kamay habang tumitiyad upang abutin ang dambuhalang tuka. Ngunit masyado siyang maliit. Sa kanyang pagsisikap, nadulas ang kanyang kamay at nahulog ang itlog sa sahig. Nanlaki ang mata ng agila sa gulat, at nagpanik ang ibang bata. Bumagsak ang itlog sa lupa at nagkaroon ng kaunting bitak sa ibabaw nito. Ngiting hilaw ang Milk Baby habang mahinang humingi ng tawad. Sa galit, ibinuka ng agila ang bunganga nito bago umatake. Sa ibaba ng bangin, isang pangkat ng mga mandirigma mula sa Stone Village ang sumugod sa pinagmulan ng kaguluhan. Pinangunahan sila ng isang veterano na nag-utos na bilasan ang pagligtas sa mga bata. Ginamit nila ang kapangyarihan ng sinaunang kayamanan ng nayon upang makaagaw ng pansin ng dambuhalang agila. Samantala, lumakas ang pagyanig sa kuweba, kaya napilitan ang mga bata na umatras, dala ang mga itlog. Makalipas ang nakakatakot na karanasang iyon, napisa ang itlog sa mga kamay ng Milk Baby. Lumabas mula rito si Big Pang, na agad na tumitig sa inosenteng mata ni Sherhao at nagkaroon sila ng matibay na ugnayan. Sa kabila ng matinding labanan sa pagitan ng Stone Village at ng agila matapos makuha ang mga itlog, natigil ang kanyang pagwawala dahil sa basbas ng Willow Deity. Hindi lamang tinanggap ng green-scaled eagle na palakihin ang kanyang mga anak sa nayon, kundi naging tagapagtanggol din ito ng Stone Village. Sa kabila ng pagiging hari ng himpapawid, nanatili siyang magalang sa banal na punong kahoy. Ngayon, habang pinag-uusapan niyang ang kapangyarihan ng espiritu ng nayon, biglang umangat ang ulo ng green-scaled eagle, tila nakaramdam ng isang nakakakilabot na presensya sa paligid. Napansin ni Sherhao ang pagbabago sa kilos ng agila at nagtanong sa sarili kung ano ang sanhi nito. Sa kailaliman ng kabundukan, isang hindi pangkaraniwang nilalang ang nagising. Dumating ang pinuno ng nayon, namumutla sa pagkagulat dahil sa malalakas na enerhiyang kanyang naramdaman. Ang sanhi ng pagyanig ay isang sinaunang anak ng dragon, ang Swanne. Ayon sa alamat, ang dragon ay may 9 na anak, at ang panglima sa kanila ay si Swan, isang tunay na sinaunang halimaw. Saan man ito dumaan, ay nag-iiwan ito ng pagdanak ng dugo at walang hanggang trahedya. Sinabi ng Grandpa Chief na ang papalapit na halimaw ay hindi basta-bastang nilalang. Kahit isa lamang itong descendant ng orihinal na Swanne, nananatili itong napakapanganib. Habang seryoso ang iba, ang Milk Baby naman ay nagningning sa tuwa, at iminungkahing dalhin ang nilalang pabalik upang bantayan ang pintuan ng Stone Village, tulad ng green-scaled eagle. Sa loob ng napakalawak na kaparangan, naglepa na ang mababangis na halimaw,
nakatago ang makamandag na mga insekto, at minsan ay nagtitipon ang mga halimaw upang yumanig sa kalangitan at lupa. Minsan, naglalabanan ang mga makapangyarihang nilalang upang maging hari ng lahat. Ngunit ang kalangitan ay hindi isang lugar na kayang abutin ng isang hamak na nilalang. Kahit sa huling patak ng kanilang lakas, ang dangal ng isang sinaunang halimaw ay hindi basta-basta masisira. Mula sa malayo, tumitig ang Milk Baby sa isang napakalaking monumento na nakatayo sa gitna ng lambak. Nagtaka siya kung ito ba ang libingan ng isang dakilang sinaunang halimaw. Sa kanyang paningin, kamangha-mangha ang monumentong iyon. May isang nagsabi mula sa karamihan na natural lamang na sa lambak piniling magpahinga ng dakilang halimaw sa kanyang huling sandali. Isang pambihirang pagkakataon ang lumitaw. Kung makukuha ng Stone Village ang katawan ng banal na halimaw, ito ay magiging isang kayamanang higit pa. Habang nanginginig sa nerbiyos at pananabik, napaisip ang mga batang lalaki kung dapat ba nilang sundan ang mga matatanda. Ang matayog na monumento ay itinuturing na puntod ng Great Swan, at ang tuktok nito ay may kakaibang marka. Masiglang iminungkahi ni Sherhow na kunin nila ang katawan ng banal na halimaw, ngunit pinigilan siya ni Village Chief. Sa kabila ng babala, ay casual siyang sinundan ng mga mandirigma ng Stone Village, dala ng kanilang pagkasabik. Sinubukan ng Village Chief na pigilan silang ngunit nabigo. Sa simula, sumang-ayon silang panoorin lamang mula sa malayo. Ang Great Valley ay punong-puno na ng bangkay, at naglalaban ang mababanggas na halimaw para makuha ang labi ng Swan Net. Kung sakaling lumahok sila sa labanan, malamang ay nasawi na sila, tulad ng mga tao mula sa ibang nayon. Ang pagkakahumaling sa kayamanan ay umakit din ng maraming mababangis na halimaw mula sa buong kaparangan. Sa pagsali sa gulo, walang naghihintay kundi isang madugong sakuna. Habang masayang nanunood si Sherhow, biglang inutusan ng Grandpa Chief ang mga mandirigma na protektahan at ilikas ang mga taga-nayon. Ngunit huli na ang babala, isang matinding pagsabog ang tumama sa kanila. Nahulog ang mga batang lalaki sa gilid ng bangin, mabilis na bumagsak patungo sa lupa. Sa gitna ng kanyang pagkahulog, naguluhan si Sherhow kung ano ang nangyari sa kanila. Ngunit sa kanyang gulat, naramdaman niyang bumagsak siya sa isang matigas na bagay. Sigurado siyang nahulog siya mula sa bangin, ngunit sa kanyang pagtataka, nakaupo siya ngayon sa ulo ng isang napakalaking primordial giraffe. Mukhang matanda na ang halimaw na ito at marahil ay may dugong dragon. Dahan-daang nilingon siya ng giraffe, tila nagtataka kung paano siya napunta roon. Samantala, isang mandirigma ng Stone Villager ang nakakita sa kanya at sumigaw. Napatingin ang lahat kay Sherhow, na masayang kamakaway sa kanila mula sa tuktok ng dambuhalang halimaw. Sa halip na matakot, ay tuwang-tuwa ang Milk Baby na nakasakay siya sa ulo ng primordial giraffe. Sandali lang ang itinagal ng kasiyahan ng Milk Baby dahil biglang napasabak sa laban ang dambuhalang giraffe na sinasakyan niya. Bigla itong lumingon, dahilan upang mahulog siya sa ere. Napasigaw si Kapitan Sherling sa pag-aalala, ngunit kumaway lang ang Milk Baby at patuloy na ngumiti. Wala ni Katiting na takot sa kanyang mga mata habang malayang bumabagsak. Bumagsak siya sa lupa, gamulong, at mabilis na tumayo na parang walang nangyari. Habang nakamasid sa paligid, napagtanto ng maliit na bata kung gaano kalawak at kagilalas ang mundo. Lalo pang nagningning ang kanyang mga mata at ngiti sa harap ng mga dambuhalang halimaw sa lupa at himpapawid. Ang ekspresyong iyon ay labis na ikinainis ni Kapitan Sherling, bakit parang sabik na sabik pa ang batang ito. Samantala, napansin ni Lolo Punong Nayon ang delikadong sitwasyon ng Milk Baby at sumigaw upang balaan siya. Kasabay nito, isang napakalaking kuko ang bumagsak sa lupa, halos durugan ang bata. Isang himala na lang ang nakaiwas siya, mabilis na lumihis sa kaliwa, saka sa kanan. Sa tingin ng iba, parang laro lang sa kanya ang umiwas sa pananalasa ng mga dambuhalang halimaw. Napakawalang takot, mabilis siyang sumilong sa isang maliit na kuweba. Nakahinga ng maluwag ang mga mandirigma ng Stone Village. Ngunit hindi pa rin mapanatag si Lolo Punong Nayon. Alam niyang hindi ligtas ang loob ng kuwebang iyon. Sa loob, laking gulat ng Milk Baby nang matagpuan niya ang kanyang mga kaibigan, ang mga pasaway na mandirigma ng Nayon. Parang nanigas sila sa kaba. Nang lingunin niya ang paligid, nakita niya ang dahilan, isang pugad ng dambuhalang mga lobo. Naglalaway ang mababanggas na nilalang, handang gawing hapunan ang mga bata. Ngunit hindi natakot ang Milk Baby.
Sa halip, napakamot pa siya sa ulo. Mukhang kailangan na naman niyang sagipin ang kanyang mga kaibigan. Isang dambuhalang lobo ang lumundag, handang lapain ang mga takot na bata. Biglang gumuhit ang malalaking tipak ng bato mula sa gilid ng kuweba, lumawak ang lagusan, at nakatakas ang mga bata. Ngayon, makikita silang nakasakay sa ulo ng dambuhalang lobo. Ngunit ang halimaw ay may ilang bukol sa ulo, tila nitakas sa isang laban na hindi nito napagtagumpayan. Napangiti si Sherhao. Tara, gamitin natin ang lobong ito laban sa ibang halimaw. Kahit labag sa loob, wala nang nagawa ang lobo kundi ang sumunod. Mabilis itong sumugod ngunit bigla itong tumigil nang bumangga sa isang harang. Sa harap nila, mas malalaking halimaw ang nakapaligid sa kanila. Halos mawalan ng pag-asa ang mga bata. Ang lobo naman ay tila nagpipigil ng iyak. Kung may langit para sa mga aso, mukhang hindi siya kabilang doon. Biglang isang anino ang bumagsak mula sa langit na parang meteor, ang berdeng kaliskis na agila. Eksaktong dumating si Tia Agila para sagipin ang mga bata. Isang malakas na huni ang pinakawalan niya, dahilan upang matakot ang mga halimaw. Bumagsak siya sa gitna ng encirclement at nagsilbing panangga ng mga bata. Mabilis silang sumampa sa kanyang likuran, at bago pa makabawi ang mga halimaw, lumipad na sila palayo. Habang papaalis, nilait-lait pa ng milk baby ang mga halimaw. Napailing si Tia Agila sa asal ng bata. Mabilis nilang narating ang Stone Village at bumaba sa bangin. Nang makabalik, isang seryosong tanong ang binitiwan ng bise-kapitan, sigurado ka ba sa misyon mo, Sherhao? Alam niyang malakas si Tia Agila, pero maraming halimaw ang mas malakas kaysa sa kanya. Buong tapang na sumagot ang milk baby, walang dapat ipag-alala. Magbabantay lang kami ni Tia Agila mula sa itaas. Hindi kami lalaban ng harapan. Napabuntong hininga si Lolo Punong Nayon habang pinapanood ang paglipad ng agila at ng bata papunta sa monumento. Sa di kalayuan, isang matinding labanan ang nagaganap sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Ngunit kahit gaano pa karami ang mga mandirigma, wala silang laban sa maladyos na halimaw ng sinaunang mundo. Ang lahat ng naglalaban ay gustong makuha ang labi ng maalamat na swanet. Ang sinumang makakamit nito ay magkakaroon ng pagkakataong maunawaan ang sinaunang teknik ng halimaw, isang kayamanang mas mahalaga pa sa kahit anong bagay. Sa ere, mabilis na lumipad si Tia Agila, at biglang hinablot ang buntot ng isang mabangis na halimaw at ibinagsak ito sa lupa. Dahil dito, nagatubili ang ibang mga halimaw na lumaban sa kanya. Mabilis niyang tinungo ang tuktok ng monumento at lumapag doon, ibinuka ang kanyang mga pakpak, at naglabas ng isang nakabibinging huni. Nang inig sa takot ang mga halimaw sa paligid, napahanga ang milk baby sa tapang ng kanyang alagang agila. Nagniningning ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ito. Tia Agila, napakalupit mo. Pero teka, wag na muna nating nakawin ang kayamanan, sabi niya. Napansin niya na takot ang ibang halimaw kay Tia Agila. Dahil dito, nagpakasaya siya, mistulang nakalimutan ang panganib ng digmaan. Tara, lumipad ulit tayo, ang saya nito. Sigaw niya, napailing si Tia Agila. Sa gitna ng matinding laban, puro laro lang ang iniisip ng bata. Bagamat nauunawaan niya ang wika ng tao, tila hindi niya matanggap na ang isang bata ay walang kamalay-malay sa bangis ng digmaan. Ngunit kahit napapailing, sumunod pa rin siya sa kahilingan ni Sherhao. Muli silang sumisid mula sa tuktok ng monumento, at tuwang-tuwa ang bata. Ikaw talaga ang pinakaastig, Tia Agila. Lipad pa tayo. Agad siyang napalingon sa likuran. Doon niya nakita ang isang mahabang lilang katawan na nakapulupot sa likuran ni Tia Agila. Isang ahas na may buntot ng alakdan. Napagtanto niya na masyadong bumaba ang lipad ni Tia Agila, at ngayon, nasa gitna sila ng matinding panganib. Bago pa siya makakilos, isinaksak ng ahas ang matatalim nitong pangil at malupit na kinagat ang likod ni Tia Agila. Bumaon ang mga pangil nito sa mga bakal tibay na kaliskis ng agila at tumusok sa kanyang laman. Napasigaw ng malakas ang agila dahil sa matinding sakit. Nag-alab ang galit ni Sherhao sa ginawang kalupitan ng ahas. Agad siyang tumakbo sa likod ni Tia Agila, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang ahas ay isang mabagsik na kalaban na kailangang mapuksa. Sa kanyang kanang kamay, nabuo ang isang bilog ng enerhiya habang mabilis siyang sumugod sa kaaway. Sumugod ang ahas sa kanya, ngunit agad niyang inunat ang kanyang palad at tinamaan ang nguso nito.
Subalit, napakalakas ng ahas para sa ganitong uri ng pag-atake. Ginamit niya ang teknik gamit ang parehong mga kamay. Sa isang iglap, nagkapira-piraso ang mga pangil ng ahas at nawasak ang katawan nito. Nanginig ang mga kamay ni Sherhao at mababakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Napatay niya ang ahas. Ito ang unang pagkakataon na kumuha siya ng buhay, at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sinubukan niyang alalahanin kung ano ang sasabihin sa kanya ni Village Chief, kung andito ito. Naaalala niya ang payo ni na Kapitan Sherling at ng Bise-Kapitan ng pangkat mangangaso ng Stone Village. Sinabi ng dalawa na hindi siya dapat mangamba, sapagkat kailangang matutunan ng isang mandirigma kung paano mangaso sa kaparangan. Ipinaliwanag nila na ang batas ng kagubatan ang naghahari sa mga lupaing iyon. Minsan ding sinabi ni Village Chief sa kanya na kailangan niyang magkaroon ng tapang upang maging tunay na lalaki balang araw. Habang nakatayo sa likod ng berdeng kaliskis na agila, napapalibutan ng mga pangil at matatalas na kuko ng mababangas na hayop, muling kinalma ni Sherhao ang kanyang isipan. Maya-maya, muling bumalik ang kanyang determinasyon. Naunawaan niya ang likas na teknik ng berdeng kaliskis na agila. Kumikinang ang kanyang mga palad, at isang natatanging enerhiya ang namuo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Isa itong bagong teknik na kanyang tinawag na Empty Mom. Kasabay nito, binuksan ni Tia Eagle ang kanyang tuka at inilabas ang isang kaparehong teknik. Sa sandaling iyon, mistulang isang dragon ang agila, naghahanda para sa isang nakakatakot na pag-atake. Nanginig ang mga hayop sa lupa, tila nabigla sa nakakasilaw na bughaw na aura na lumaganap mula sa dalawa. Ang epekto ng pagsabog ay parang alon, nagkalat ng mga tipak ng bato sa paligid. Ang Milk Baby at si Tia Agila ay muling sumabak sa laban, pinupulbos ang bawat mabangis na hayop na humaharang sa kanilang daraanan. Sa gitna ng laban, pasigaw na ipinahayag ni Sherhao na magiging isang tunay siyang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, nalinas na ang paligid ng monumento. Muling pumagaspas si Tia Agila at naglabas ng isang matinding hangin mula sa kanyang mga pakpak, sapat upang mabasag ang isang bahagi ng monumento. Sinabi ni Sherhao na kapag nabasag nila ang bato, matutuklasan nila ang kayamanang nakabaon sa ilalim nito. Dahil sa malupit na hangin mula kay Tia Agila, nasira ang pundasyon ng monumento at lumitaw ang tila walang buhay na kuko ng maalamat na sinaunang halimaw. Masiglang napasigaw ang Milk Baby, sa wakas ay abot kamay na nila ang kayamanan. Ngunit biglang lumaki ang matatalas na mata ni Tia Agila. Sa pamamagitan ng kanyang likas na pakiramdam, agad siyang gumalaw. Gaya ng isang balang sumabog, mabilis siyang lumipad palayo sa lugar. Nang marating niya ang isang ligtas na bangin, saka siya bumaba. Nalito at naguluhan ng Milk Baby sa biglaang pag-atras. Habang iniisip ni Sherhao kung bakit biglang umurong ang kanyang matapang na tiyahin, napansin niya ang takot sa kanyang mukha, bahagyang nanginginig ang katawan nito. Tumingin siya sa direksyon ng monumento at napatanong kung bakit may nag-aapoy sa kagubatan. Sa kabilang panig, isang naglalagablab na nilalang ang papalapit sa monumento, isang apoy na baka. Malakas itong umatungal at marahas na binangga ang poste, na nagdulot ng matinding pinsala. Di nagtagal, isang dambuhalang nilalang ang lumitaw sa kalangitan. Napapaligiran ito ng makapal na ulap, na may maliliit na kidlat. Dahan-dahan itong bumaba mula sa alapaap at lumapag sa tuktok ng hinahangad na monumento. Isa itong demonic ape, at ang napakalaking pakpak nito ay nagdulot ng pangamba kay Sherhao, isang takot na noon niya lamang naramdaman. Sa sandaling iyon, napagtanto ng Milk Baby na iniligtas siya ni Tia Agila sa biglaang pag-atras nito. Naputol ang monumento, at mula sa mga gumuhong bato, lumabas ang ulo ng isang mabangis na halimaw na may nakakabinging alulong. Nagulantang ang demonic ape at ang apoy na baka sa biglaang paglitaw nito. Pati si Sherhao ay napasigaw sa pagkabigla. Ang sinaunang halimaw ay hindi papatay, kunwari lamang ito upang makapanlinlang. Ang totoong pakay nito ay biglaang salakayin ng dalawang kalabang halimaw. Gamit ang isang mahiwagang teknik, bumuo ang sisni ng isang malaking bilog ng liwanag na puno ng makapangyarihang simbolo. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay kumislap at dumaan sa mga kalaban. Sa sobrang bilis, hindi man lang namalayan ng mga ito ang naging resulta. Nalaglag ang kanang sungay ng apoy na baka, at ang demonic ape naman ay naputulan ng buong kaliwang braso hanggang balikat. Matindi rin ang pinsalang tinamo ng kaliwang pakpak nito.
Nagbagsakan ang naputol na braso at sungay sa iba't ibang lugar. Napilitan sina Milk Baby at si Tia Aguila na magkubli sa nagkalat na mga debris. Sa harap ng napakalupit na labanan, walang makagalaw sa paligid. Sino ang mag-aakalang may ganoong katalinuhan ng mga halimaw? Mabilis na nag-isip ang Milk Baby at bigla siyang nagliwanag. Itinuro niya ang isang direksyon at sinabing, Tiyang Aguila, hindi na natin makukuha ang bangkay ng sinaunang halimaw, pero may bagong pagkakataon tayong nakuha sa laban ng mga higanti. Nakaturo ang kanyang maliit na daliri sa dambuhalang sungay ng apoy na baka. Kunin natin iyon at tumakas agad. Umiling si Tia na Aguila, tutol sa ideya. Hindi niya kayang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Ngunit paano niya tatanggihan ang Milk Baby, na halos magmukha ng isang nalulungkot na sanggol. Mahal niya ito, na parang sariling anak. Sa wakas, pumayag si Tia Aguila na tulungan si Sherhow sa kanyang plano. Masayang-masaya ang Milk Baby, itinaas niya ang kanyang maliliit na kamao sa hangin at sinabi niyang si Tia Aguila ang pinakamahusay. Masiglang itinuro ni Sherhow ang sungay habang mabilis silang lumalapit mula sa himpapawid. Hindi siya handang bumalik sa stone nang walang dala. Ayon sa kanyang plano, unang kukunin nila ang sungay ng apoy na baka. Ngunit biglang dumilim ang langit, at ang Milk Baby ay bahagyang kinabahan. Kakakuha pa lang ni Tia Aguila ng sungay gamit ang kanyang matatalas na kuko nang biglang lumingon ang apoy na baka, at ang nagbabaga nitong mga mata ay tumitig sa kanilang dalawa. Napagtanto nilang nadiskubre sila ng dambuhalang nag-aapoy na baka. Biglang nalito at natarante si Sherhow, habang mabilis namang lumipad palayo si Tia Aguila, kunwari isa lamang maliit na ibong nagkataong damapo sa sungay. Sa wakas, binaling ng sunog na baka ang kanyang tingin sa tunay nitong kalaban at bumuga ng isang nag-aalab na haligi ng apoy. Ang apoy ay pumailan lang sa langit at sinunog ang lupa na parang umaagos na magma. Ang demonic ape ay matinding napinsala at nawalan pa ng isang braso. Gayunpaman, ang kanyang mga pakpak ay biglang nagbago, lumaki ang mga ito at naging dambuhalang mga bisig. Nang bumagsak ito sa lupa, tila mga haligi ang kanyang mga bagong kamay na sumuporta sa kanyang katawan. Ang kanyang dambuhalang kanang kamay ay bumuo ng isang matinding suntok na inihagis patungo sa halimaw, habang ang sunog na baka naman ay sumugod sa kanilang parehong kaaway. Kapwa ibinuhos ng demonic ape at apoy na baka ang kanilang buong lakas. Gayunpaman, ang kanilang mababangis na atake ay walang nagawa kundi bumangga sa energy shield ng sinaunang halimaw. Habang naghahanda ang tatlong halimaw para sa panibagong sagupaan, pinalakas nilang lahat ang kanilang aura sa pinakamataas na antas. Mula sa kaitaasan, sa pilitan at malakas na sumanghap ang sinaunang halimaw, naglabas ng isang nakakakilabot na puwersang humihigop. Kahit nasa dekaliwang bahagi si Tia Aguila at ang Milk Baby, ay dama nila ang matinding enerhiya mula sa labanan. Ang sinaunang halimaw ay tumindig sa kanyang mga hulihang paa at buong lakas na ibinagsak ang kanyang katawan sa lupa bago nagpakawala ng isang nakapangangilabot na pag-atake. Mula sa kalawakan, isang napakaliwanag na liwanag ang lumitaw sa mismong lugar. Naiyon ng planeta, ang liwanag ay nagsanib at namulaklak sa isang napakaliwanag na anyong kabute. Ang lakas ng atakeng iyon ay yumanig sa mundo at pumunit sa kalangitan, tulad ng isang seryosong suntok mula sa isang kalbong hero. Ang sukat ng hiningang pag-atake ay hindi maunawaan ng mga mortal. Sa larangan ng labanan, bahagyang lumino ang alikabok at mga guho. Tanging ang dakilang sinaunang halimaw ang natitirang nakatayo. Gulat na gulat si Sherhow sa tindi ng pagkawasak na kanyang nasaksihan. Ang dambuhalang demonic ape at apoy na baka ay parehong sugatan at desperadong tumatakbo palayo, na parang isang simpleng pagbahing ng sinaunang halimaw ay maaari ng tuluyang pumatay sa kanila. Ang saklaw ng labanan ay lumampas sa mundo ng mga mortal. Sa harapan ni Sherhow at Tia Aguila ay ang hindi matatawarang kapangyarihan ng dakilang sinaunang halimaw. Nang tuluyan ng tumakas ang mga kalaban patungo sa abot tanaw, naglabas muli ng isang nakakabinging atungal ang sinaunang halimaw patungo sa langit, habang isang gintong liwanag ang namulaklak sa kanyang katawan, at ang gintong kidlat ay kumislap sa kanyang kiling. Napagtanto ni Sherhow na dahil sa talino at lakas ng mga halimaw, tila wala silang tsansa sa pagkakataong ito. Hindi na nila makukuha ang orihinal nilang gantimpala gaya ng pinlano. Ngunit biglang bumagsak ang kahugis sisiw na halimaw.
Pumasok ito sa isang mahinang estado, at unti-unting pumikit ang mga mata nito. Kahit ang makapangyarihang sinaunang mga simbolo sa katawan nito ay nawalan ng kislap at mabilis na dumilim. Nang masaksihan ni Sherhao ang biglaang pagbagsak ng halimaw, tila nalasing siya sa tuwa. Pakiramdam niya, napakapalad niya. Mabilis niyang inutusan si Tia Aguila na lumipad papunta sa bumagsak na halimaw upang masuri ito. Nang makarating sila, ginamit ni Sherhao ang kanyang kakaibang paraan upang tiyakin kung patay na nga ito. Gumamit siya ng maliit na sanga upang kilitiin ang ilong ng halimaw, pagkatapos ay tumalon siya sa ulo nito at binuksan ang isang talukap ng mata upang tingnan kung may buhay pa. Walang kislap sa mata nito. Pagkatapos, lumapit siya sa tainga nito at sumigaw ng malakas upang tingnan kung may sasagot. Ngunit walang sagot dahil wala ng buhay sa loob. Para sa Milk Baby, ito ay magandang balita. Sa wakas, nakumpirma na niyang ligtas nilang madadala ang katawan ng halimaw pabalik sa Stone Village. Mabilis siyang lumingon kay Tia Aguila at hiniling na tulungan siyang buhatin ang bangkay pabalik sa kanilang bayan. Ngunit isang kakilakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Si Tia Aguila ay namumutla, at ang kanyang paghinga ay mabilis at mahina. Mabilis na tinanong siya ng Milk Baby kung ano ang nangyari, at noon niya lang napansin na ang sugat ni Tia Aguila mula sa kagat ng ahas ay nagsimula ng lumubha. Napagtanto ng Milk Baby na nalason ang kanyang kaibigan. Kailangan nilang gamutin ito agad, kaya iminungkahi niyang bumalik sila sa Stone Village para sa agarang lunas, at saka na lamang bumalik upang kunin ang kanilang gantimpala. Gayunpaman, iginigiit ni Tia Aguila na ayos lang siya at kaya niyang dalhin ang kanilang napala. Dahan-dahan siyang pumailan lang sa langit kasama ang mabigat na kargamento. Habang nakaupo sa kanyang ulo, hinangaan ng Milk Baby ang lakas ni Tia Aguila, ngunit hindi niya napansin ang patuloy na paglala ng kanyang kondisyon. Napansin lang niya ito nang biglang bumaba ang kanilang lipad. Sa huli, naubos ang lakas ni Tia Aguila, at sila'y bumagsak sa lupa. Si Sherhao ay nahulog mula sa kanyang likuran at lumapag sa ilang metro ang layo. Nang tumayo siya, nakita niyang lumala ang sugat ni Tia Aguila sa loob lamang ng maikling panahon. Biglang kinabahan ang Milk Baby at hindi na alam ang gagawin.